kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang Supremo ng mga aswang, sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang alamat na hindi tinatalakay ng mga matatanda maliban kung may kandilang nakasindi at bawang sa tabi. Ito ay ang alamat ng Supremo ng mga aswang, ang pinuno ng lahat ng nilalang na nabubuhay sa dilim. Noong unang panahon, may isang baryo na hindi nakikita sa kahit anong mapa. Ang pangalan nito ay San Bartolome, isang tahimik na lugar sa gilid ng kagubatan. Subalit, may isang kakaibang panuntunan sa baryong ito, walang sino mang pinapayagang lumabas ng bahay kapag sumapit na ang hating gabi. Ayon sa matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may isang anino na lumalabas mula sa kadiliman. Hindi ito basta ordinaryong aswang, ito ang Supremo. Ang pinakamakapangyarihang aswang na nagkikilos ng kanyang hukbo upang manghuli ng mga bagong biktima. Siya ang pinakamalakas, ang pinakamatalino, at ang pinakadakilang tagapagtaguyod ng sumpa ng kanilang lahi. Sinasabing ang Supremo ay may kakayahang magpalit ng anyo, lumipad ng hindi nakikita, at basahin ang isipan ng kanyang biktima. Wala siyang awa, at kahit sanggol ay hindi ligtas sa kanyang gutom. Isang gabi, dalawang batang lalaki, sina Ramon at Tano, ang naglaro sa labas ng kanilang kubo. Hindi nila namalayan na lumampas na ang oras at nagsimula ng bumalat ang hamog sa paligid. Sa malayo, may nakita silang anino, isang matangkad na nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata. Siya na yun, bulong ni Lolo Pedro, ang pinakamatandang residente sa baryo, ang Supremo. Sinubukan nilang iligtas ang magkapatid, ngunit huli na ang lahat. Isang nakasisindak na sigaw ang narinig mula sa gubat. Nang makita nila si Tano kinabukasan, nanginginig ito at hindi makapagsalita. Si Ramon, hindi na siya muling natagpuan. Simula noon, naging mahigpit ang patakaran sa baryo, walang lumalabas ng bahay sa takdang oras, ang sinumang lalabag ay hindi na muling makikita. Isang gabi, dumating sa baryo ang isang matandang babae na kayuko ito. May dalang balot na tila puno ng laman. "Tulungan niyo ako, nagugutom ako," mahina nitong sabi sa isang pamilya. Naawa ang mag-asawa at pinapasok ito, pinaghanda nila ito ng pagkain. Ngunit nang tumama ang liwanag ng kandila sa kanyang mukha, nagbago ang kanyang anyo, tumangkad siya, tumalim ang kanyang mga kuko, at bumagsak ang balot sa kanyang kamay, na naglalaman ng isang sugatan na bata. Napasigaw ang mag-asawa, ngunit huli na sa isang iglap. Tumalon ang Supremo sa kanila at sinimulan silang atakihin. Kinabukasan, wala nang natira sa bahay na yun maliban sa bahid ng dugo at isang sulat sa dingding na nakasulat gamit ang kuko, "Ako ang Supremo, at babalik ako para sa inyo." Sa takot, tinawag ng mga natitirang residente ng baryo ang isang albularyo mula sa ibang bayan. Si Mang Kaloy, isang matandang manggagamot, ay nagsagawa ng ritual upang subukang itaboy ang Supremo. "Ako lang ang makakakita sa kanyang tunay na anyo," bulong ni Mang Kaloy, "at ako ang tatapos sa kanya." Sa gabi ng ritual, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng plaza, may hawak na kandila at bawang biglang lumamig ang hangin, at isang halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Dahan-dahan lumabas mula sa anino ang Supremo, ngunit sa halip na isang matandang halimaw, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanila. Si Ramon, ang batang nawala ilang taon na ang nakalilipas, ngayon ay isang ganap na halimaw. "Bakit kayo natatakot?" aniya habang unti-unting nabubulok ang kanyang balat, lumalaki ang kanyang mga kuko, at nagbabago ang kanyang anyo. "Ako lang ito, bumalik para sa aking pamilya." Kasunod nito, isa-isang tumili ang mga tao. Ang Supremo ay nagbabalik at ngayong gabi kahit isa sa inyo walang makakatakas.